Good morning, I'm Julian Love de Jesus, and we are again here at the Our Lady of the Abandoned Parish in Santa Ana, Manila for Inquirer.net's Paskong Pinoy coverage. And as the Christmas season approaches, Filipinos observe together the Simbang Gabi tradition. Today's Mass will be celebrated by Father Eric Olange, and in a short while, the Mass will start. Tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Sa Ebanghelyo ipapahayag ng anghel kay Jose na pinili siya ng Diyos para maging legal na ama ni Jesus at tagapag-alaga sa banal na mag-anak. Hindi nag-alubili Jose agad na kinalinga si Maria at ang sanggol. Muli tayo ay sa ikatlong araw, ikatlong Misa de Aguinaldo. Sino sa inyo ang wala pang absent? Taas ang kamay. Wow, very good. Sino sa inyo ang isa ang absent? Ayan, kakunti. O sino ang ngayon lang nagsimba? May mga ilan. So muli, mga kapatid, tayo ay iniimbitahan ng Panginoon sa Eucharistia. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ng masigla ang papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri
Ayon kay Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa lahi ni David. Siya ang magdudulot ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisigulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging maliwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating na ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Nilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran. Sa taglay ng katarungan, O Diyos, siya'y hahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa gipin.
Sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanganak ng Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuloy ang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ay magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria, hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli magandang umaga mga kapatid. Sa ating kulturang Pilipino, noong araw, kapag may ipinapanganak, makikita natin na ang ama ay present. Subalit, ang tatay kapag pinapanganak yung kapag nanganganak yung kanyang asawa, noong araw ang tatay ay nasa labas ng bahay. At ang tanging nasa loob ng bahay ay ang komadrona na hilot na siyang kasangkapan o instrumento para sa pagsilang ng kanyang anak. At ang nasa loob ng bahay kasama ng komadrona ay ang magulang o ang nanay o babae. At kapag narinig na ang uha ng sanggol, binubuksan ang bintana para i-announce sa tatay na siya ay tatay na. At kung malaman ng lalaki o ng tatay na ang kanyang anak ay lalaki, siya ay nagtatatalon. Di po ba? Ganun yung konsepto noong araw, na hindi pwede ang lalaki kasama sa loob habang nanganak yung kanyang asawa. At minsan, dinadagdagan pa ng komedya o ng tawanan, sa panganak, napapamura pa ang babae habang narinig ng asawang lalaki sa labas. At ang lalaki, kapag narinig na lalaki o junior, siya ay tuwang-tuwa at galak na galak. Ngayon, marami na tayong mga line-in at mga hospital na kung saan pinaglalausan ng kapanganakan ng mga bata. At nagkaroon na rin ang dalawang proseso ng panganak. Ang isang normal na panganak at isang medyo mahal-mahal. Ano tawag natin? Cesarean. Kaya pag medyo cesarean ang isang bata, sobrang iniingatan. Hindi naman iniingatan din yung normal. Kung hindi, may extra care kasi sabihin ng nanay, mahal itong batang to. Di po ba? Kasi magkano po ang cesarean ngayon? Nasa 70 pataas. Tama po? So kaya makikita natin na ang pagbuntis at panganak isang maselang bagay sa buhay ng isang babae. Subalit kapag nakaraos na ng panganak, ang mas naunang na-excite ang mga tatay. So, makikita natin yung larawan ng babae na nagbibigay ng buhay at ang lalaki na naghihintay, subalit mas excited pa doon sa nanganak. Bago pa man manganak ng isang babae,
Kasama na niya ang lalaki, no? Yung kanyang asawa. Meron tayong matatawag na mga check-up. At bago mag-check-up, meron na rin mga ultrasound na tinatawag. At kapag nalaman nila kung ano ang kasarian, sila ay tulong na namimili ng gamit. Kaya nga sinasabi na swerte ang panganay. Bakit po swerte ang panganay? Sapagkat sa lahat na gagamitin niya, laging bago. At kapag nanganak na, at kapag malaki-laki na ang bata, itatabi ang damit para sa susunod na anak. Kawawa naman ang middle child, laging tagasambot. Ano po? No? At kapag bunso na ang gagamit, bago na naman kasi kapag lumaan na nung panganay, nung pangalawa at pangatlo. Kaya lagi natin sabihin, swerte sa panganay, swerte sa pamilya ang panganay at ang bunso. Sino nito ang mga panganay na swerte? Taas sa kamay. Ano ko, walang panganay. Sino ang mga middle child na lagi tagasambot? Taas sa kamay. Ako, dalawa lang din. Kawawa na yung iba, ano kayo lahat? Bunso. O sino ang mga bunsong lagi pinagpapala? Ayan, marami ang mga spoil. So kung makikita natin, sa kulturang Pilipino, ang pagsilang ay isang kagalakan. At mas masarap na ang nanay ay nagsisilang ng bata kung ang kanyang asawang lalaki ay nandoon. Di po ba? Subalit, minsan nakakalungkot na sa kanilang pag-aasawa, ang mga lalaki ay lumalabas ng bansa upang magtrabaho. O kaya naman, marami rin mga nanay, sabi nga ni Joey De Leon, na ano lang, hindi siya nakahanda. Habang siya ay nagsusulsi, nagko-cross-stitch o nananahi, biglang dumalaw ang anghel at sabihin, ikaw ay kalugod-lugod. Subalit, dahil sa kanyang munang edad, tinanggap niya ang hamon. Natalabugan niya si Erich Gonzalez, sapagkat si Maria ang unang 14. O di po ba? Meron tayong 14 teleserye. Subalit si Maria nang magbuntis, siya ay 14. Subalit itulis natin ang ating ebanghelyo. Sapagkat ang bida sa ating ebanghelyo ngayon ay si Jose. Itong si Jose ay nanaginip. At ano ang nakita niya sa panaginip? Nakita niya na dinalaw siya ng anghel ng Diyos at sinabi na, Jose, huwag kang matakot, sapagkat ang ipinagbubuntis ni Maria ay para sa Diyos, galing sa Diyos. Huwag kang matakot, sapagkat nandoon ang insecurity ni Jose. Bakit siya naging insecure? Sapagkat si Maria ay 14, samantalang si Jose, lolo na. Kaya, nandoon ang kanyang insecurity na siya ay may edad na. Una, ang sabi niya, paano ko aalagaan ang anak ng Diyos? Paano ako magiging ama sa anak ng Diyos? Anak niya ng Diyos, ako ay tao lamang. Di po ba? Mga tatay, halimbawa, dumalo sa iyo ang anghel at sabihin, kayo ay magiging ama ng anak ng Diyos. Nandoon ang takot. Yun ang pangamba ni Jose. Paano niya aalagaan ang anak ng Diyos? Pangalawa, sa kanyang edad. Sabi ko nga siya ay may edad na. Kung mag-aral si Jesus, ano ang mangyayari? Kapag sinutunan niya si Jesus, ano sasabihin ng mga classmate ni Jesus? Nandiyan na ang lolo mo. O diba? Pero ano sasabihin ni Jesus? Tatay ko po yan. So, yung mga ganong pangyayari, nakikita natin na sa ganong event sa buhay ni Jose, siya ay nag-alinlangan pa rin. Subalit, pinaalalahanan siya ng anghel at sinabi, Hoy Jose, ano nangyayari sa iyo? Galing ka sa lipi, anak ka ni David. Maging matapang kang lalaki. Kagabi o kahapon, narinig natin ang ebanghelyo na si Jose ay galing sa angkan ni Hari David. Ilang generation po kung kayo ay nakinig? Ilan? 14 generation. 10 lang yata ang nagsimba kahapon. 10 lang ang nakasagot. No? So, mula sa 14 generation ng saring lahi, si Jose ay pinili sapagkat siya ay karapat-dapat na mula nahihirang sa lahi o lipi ni Hari David. Sino ba itong si Hari David? Isang marangal na leader, isang marunong,
isang karapat-dapat na mamahala. At dahil dyan, nais ng Diyos na ang magiging ama ni Jesus sa mundo ito ay karapat-dapat. Kaya si Jose ay hinirang na maging tatay ni Jesus, ano pa man ang layo ng agwat nila ni Maria. Ang pamilyang ito ay naging banal. Ang pamilyang ito ang naging pag-asa at liwanag sa lipi ng Israel. Mga kapatid, kung ating babalikan ang pamilya, kamusta naman ang estado ng mga ama sa ating lipunan? Sila na sinasabi natin mga, ano ang tawag sa tatay? Mga ano tawag sa tatay? Foundation ng tahanan. Ano po? So, ibig sabihin, ang mga tatay ang nangangalaga at nagpo-protect sa bawat pamilya. So, parang nakakalungkot din isipin na maraming mga tatay ang nangingibang bansa. Dahil sabihin natin sa kahirapan, at ito ang isang nagiging paraan o proseso na kung saan ang pamilya ay magkahiwa-hiwalay. Nawa, makuha natin ang instrumento at gabay ni San Jose bilang ama kay Jesus at bilang mabuti at tapat na asawa kay Maria. Sa ating paghahanda sa darating na Kapaskuhan, tayo ay nilalapit ni Jose sa ninyong si Jesus na kung anuman ang dumarating sa ating bansa, ang Mesiyas, ang Emmanuel ay darating sapagkat siya ay nasa atin. That God is with us and He is close to us. That God is Emmanuel. Kaya mga kapatid, anuman ang nararanasan natin sa ating bansa, nandoon pa rin ang pag-asa. Nandoon pa rin ang makaamang protection ni San Jose. Tayo man nakaranas ng lindol, ng baha, ng digmaan, ng mabilisang pagtaas ng kuryente, at ng pagkamatay ng ilan nating kababayan mula sa isang bus na nahulog sa skyway, ang Diyos ay darating at magbibigay ng pag-asa. Isang pag-asa dumating sa ating bansa, ang pagkapanalo ng Miss International o trivia tayo, no? Na si Bea Santiago last night sa Japan. Marami tayong mga pag-asa, maraming mga good news, at maraming mga mabuting balita ang darating. Sapagkat tayong mga hinirang, tayong mga pinili, tayong mga anak ng Diyos at kapatid ni Jesus ay nagpapaalala na laging may sandigan, na laging may pundasyon, at laging nandyan ang makaamang papapala ni Jose. Ipanalangin natin sa ating misa ang ating mga tatay. Ang ating mga tatay na patuloy na nangangalaga para sa kapakanan ng pamilya. Sikapin natin na makita ang pagmamahal sa mga ama. Sikapin natin sa maliit nating bagay. Tulungan natin ang mga ama na nahihirapan sa kanilang trabaho. Ang mga tatay na hindi nagreklamo. Amen? Ang mga tatay ay silent worker. Kung inyong mapapansin, sila ay hindi nagreklamo kahit na mabigat ang trabaho. Sapagkat ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa pamilya. Mga kapatid, nawa, sa pamamagitan ni San Jose, makita natin ang modelo ng katapatan, katatagan, at kababaang loob nang sa ganon tayo ay mga mabuting anak at mabubuting pamilya sa ating mga pamilya. Tumayo po ang lahat. Ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang anak at si Maria sa pagtatangkilik ni Jose. Sa tulong ng kanyang mga panalangin, itulog natin sa Diyos ang pangangailangan ng kanyang bayan. Isamo natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Tulad ni San Jose, nawa ang Santo Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari at mga religyoso ay maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong kanilang kinakalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Nawa ang Pangulo at lahat ng mga lingkod bayan ay maging tapat at walang sawang maglingkod sa Diyos at sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Nawa gampanan ng mga
muli nilang itaguyod ang pamilya sa pangangailangang material at espiritual. Maging tapat nawa silang kabiyak sa kanilang misis at mabuting ama sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, pinili mo ang iyong mga anak. Nawa ang mga nakararanas ng krisis sa pamilya at personal na buhay ay manalig sa Diyos katulad ni San Jose na naging matatag sa harap ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, pinili mo ang iyong mga anak. Naway matuto kaming lumingap sa mga matatanda sa aming pamayanan, lalo-lalo na ang mga may sakit at mga nangungulila ngayong panahon ng Adbyento. Manalangin tayo. Panginoon, pinili mo ang iyong mga anak. Punuin mo kami ng iyong Espiritu, Panginoon. Turuan kami sundin ang loob mo upang kami ay magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong pagkalinga. Ikaw na nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Si Kristo ang sentro ng buong sanglikha. Ang bawat bahagi ng paglalalang ay may kahulugan at kahalagahan kay Jesus. Ngayong misa ng simbang gabi at sa mga susunod pa, ay masasaksihan natin ang pag-aalay ng iba't ibang bagay na kumakatawan sa kagilagilalas na plano ng Diyos sa paglikha ng sandaigdigan at kalawakan, kung saan si Jesucristo ang sentro ng lahat. At ang alay para sa ikatlong araw ng simbang gabi, ang mga halaman. Ang mga halaman ang sumisimbolo sa kapaligiran, sa ekolohiya, sa mga natural na yaman ay pinamamahala ng Diyos sa atin upang pangalagaan, pagyamanin at pakinabangan sa lahat ayon sa kanyang kalooban.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ng mga kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagdiriwag namin itong pinaghahain sa iyo ay magpagkitapat nawa kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami ay pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinakayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananapikan ng mahal na pili kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Pamalang banal, ikaw ang bukalan at ang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kalooban ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay pagkilisang ko sa loob ng maging handog, hinawakan niya at tinapay. Pinasalamatan ka niya at pinagatihatin niya yun, nilabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Itinapat niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay nabubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Someone
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't may alay namin sa iyo ang tinapay ng bigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpasalamat na kami yung minarapat ng kamayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isasama namin kayo magsalo-salo sa katawan at ulo ni Kristo ay mabukulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama natin mo ang simbang naganap sa buong daigdig. Paspasan kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Luis Antonio na aming Obispo at nagtanang kapalian. Alahan mo rin mga kapatid namin lahi-lahi na may pag-asa sa muli mabubuhay, ngayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kaluwalagan. Kaawaan mo rin pati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal at Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang butihing esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, kaysa ni San Francisco at ni Santa Clara, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng malakang na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inililami kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinarabigan na kailang arang pahayag na tagapagligtas namin si Yesu Kristo.
Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan at iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang bibigay ko sa inyo. Tumayo mo. Manalangin tayo. Ang mananong pagmahal, pinapakilabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming pinagdiwang sa banal mong tahanan ito. Mapaghandanawanan mo sa paraang marangal ang darating na dakilang kapiyasahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. yung mo kayo tingin ng biyaya ng Diyos. Pagpalain na kayo ng Panginoon ng lahat ng mga biyayang makalangit. Panatiliin nawa na kayo malinis at banal sa kanyang paningin sa lahat ng dakil kanyang paningin at panahon. Tulutan nawa na kayo ng yaman ng kanyang biyaya. Dahil na sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan. At punuin nawa kayo ng pag-ibig para sa lahat ng tao. Amen. At pagpalain kayo ng kapangyarihan Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumain tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. For joining us on the third day of Inquirer.net's Paskong Pinoy coverage here at the Our Lady of the Abandoned Parish in Santa Ana, Manila. We hope you'll stick with us until the last day of the 9 morning tradition of Asimbang Gabi. Again, this has been Julian Love Jesus for Inquirer.net reporting.